Hello everyone, we are the group 1 and our topic is evolutionary theory. Yung idea about evolution, nagmula siya sa social science from the theory of biological evolution. Yung biological evolution, ito yung proseso ng pagbabago ng mga living organisms over time. Nung dumating yung Darwinian theory of biological evolution, katulad ng pag-evolve ng mga hayop sa paglipas ng panahon, nagbabago at umuunlad rin ang ating lipunan at kultura. Ganon din daw tayong mga tao. Isang halimbawa dito ay yung ayon sa theory ni Charles Darwin, na ang mga tao daw ay nagmula sa mga unggoy, na kung saan tayo daw ay nag-evolve sa paglipas ng mahabang panahon dahil sa katangian o katalinuhan nating taglay. Ganon din daw sa ating society at culture. Isang halimbawa pa dito ay yung mga sinaunang tao o yung mga ninuno natin. 'Di ba dati nakatira lang sila sa mga kuweba at nangangaso ng mga hayop para may pagkain sila. But over time, they develop new technologies, ideas, and ways of living. Natutunan nilang magtanim ng mga pananim at magtayo ng mga bahay. Noong una, may ilang nag-iisip na inihalin tulad nila yung evolution sa pag-unlad. Iniisip nila na sa hinaharap, mas magiging perpekto o mas magiging mahusay yung ating lipunan at kultura. Makikita naman natin sa panahon natin ngayon, yung paunti-unting pagbabago na naganap nung nakaraan, yun yung naging daan sa pagkakaiba-iba ng buhay nating mga tao ngayon. Si Charles Darwin, isa siyang British biologist. Siya yung nagpakilala ng Theory of Biological Evolution noong 1859. Ipinaliwanag niya na yung iba't ibang uri ng mga living organisms ay nag-evolve mula sa mas simpleng organisms patungo sa mas komplikadong organisms sa pamamagitan ng proseso ng kanilang pagkakaiba-iba at natural na seleksyon. For example, katulad ng sabi ko kanina, yung theory ni Charles Darwin na kung saan ang mga tao daw noong sinaunang panahon ay nagmula sa mga unggoy. Pero dahil sa proseso na nagaganap sa kanilang buhay, dahil doon nag-evolve sila sa paglipas ng mahabang panahon dahil sa mga katalinuhan na natutuklasan nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. After Darwin, yung theory about evolution ay nakilala. Si Darwin at si Spencer, sila yung pangunahing tao na nakilala sa history of thought. Si Herbert Spencer naman isa siyang sociologist na nakilala bilang nangunguna sa evolutionary thought in sociology. Sinasabi niya na ang sociology ay ang pag-aaral ng evolusyon sa pinakakomplikado o malawak na anyo nito. Para sa kanya, ang evolution ay ang proseso ng pagkakaiba-iba at pagsasama-sama. Process of differentiation and integration. Halimbawa, yung mga ninuno natin sa simula, lahat sila ay gumagawa ng parehong mga bagay, tulad ng pangangaso at pangangalap ng pagkain. Pero habang tumatagal, habang dumadami at lumalaki yung kanilang komunidad, nagsimula silang mag-specialize sa iba't ibang mga gawain. Yung iba naging magsasaka, yung iba naging mangangaso, at yung iba naman ay naging mga manggagawa. Yun yung process of differentiation nila, yung pagkakaiba-iba nila. Ngunit sa kabilang banda din, yung mga ninuno natin ay nagsimulang makipagtulungan sa isa't isa at makipag-ugnayan. Halimbawa, yung mga magsasaka, nagbibigay sila ng pagkain para sa mga mangangaso. At yung mga mangangaso naman, nagbibigay ng mga karne para sa mga magsasaka. Yun yung process of integration nila, yung pagsasama-sama nila. Yung theory about evolution daw, sinasabi dito na ang pagbabago ay likas na bahagi ng ating lipunan. Ang kasalukuyang kalagayan ng ating lipunan ay bunga ng mga pagbabagong naganap sa nakaraan. Sabi din dito, change is inevitable or it is natural. Ang pagbabago daw ay hindi maiiwasan at ito ay natural. Ipinapalagay na ang pagbabago ay dulot ng pagkakaisa sa loob ng ating lipunan at kultura. Sa lahat ng teorya ng evolusyon, may isang pinopoint doon na ang bawat susunod na generation ay mas mabuti kaysa sa nauna. Halimbawa, ang epekto ng technology sa atin ngayon. Noong una, 'di ba, gumagamit lang tayo ng sulat para makipag-ugnayan sa mga taong mahal natin na malayo sa atin. Pero ngayon, meron na tayong smartphone at internet na mas lalong napadali yung way of communication natin. Isang halimbawa pa ay yung dati, yung trabaho natin is mano-mano lang. Pero nung naimbento yung mga machine, but because of technology,
mas lalong napagaan yung pagtatrabaho natin. Yung pagbabagong ito yung dulot ng pagkakaisa sa loob ng ating kultura at lipunan na naglalayong mapabuti yung paraan ng pamumuhay natin at pakikipag-ugnayan sa isa't isa. All this assumption can be summarized as under. Itong teoryang evolusyon ay nagmula sa mga ideya tungkol sa pagbabago ng mga nilalang sa mundo ng kalikasan, tulad ng pagbabago ng mga hayop at halaman. Ang mga lipunan at kultura rin ay tinuturing na nagbabago at umuunlad sa paglipas ng panahon. Number 1, that change is inevitable and natural. Ang pagbabago ay hindi maiiwasan, katulad ng pagbabago ng panahon at mga lipunan at kultura. Kultura rin ay patuloy na nagbabago. Halimbawa, ang paraan ng pamumuhay ng Pilipino noong panahon ng mga ninuno ay ibang-iba na sa pamumuhay ngayon. Ang teknolohiya, edukasyon at ang mga kaugalian ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Number 2, the change is gradual and continuous. Ang pagbabago ay unti-unti. Ang pagbabago ay hindi nagaganap bilang sa halip. Ito ay unti-unting nangyayari sa paglipas ng panahon. Halimbawa, ang mga pag-usbong ng isang bagong teknolohiya ay hindi nagaganap sa isang araw lamang. Ito ay resulta ng mga mag-aaral, pagsubok at pagpapaunlad sa loob ng mahabang panahon. Number 3, the change is sequential and in certain stage. Ang pagbabago ay may yugto. Ang pagbabago ay hindi random. May mga tiyak na yugto o mga hakbang na dumadaan ng isang lipunan o kultura. Halimbawa, ang pagunlad ng isang bansa ay maaaring dumaan sa mga yugto ng agrikultura, industriya at impormasyon. Number 4, that all successive stages of change are higher over preceding stage. Evaluation is progressive. Ang pagbabago ay patungo sa pag-unlad. Ang teorya ng evolusyon ay nagpapahiwatig na ang mga pagbabago ay patungo sa mga mahusay o mas komplikadong estado. Halimbawa, ang pag-usbong ng mga bagong gamot ay nagpapabuti sa kalusugan ng mga tao. Number 5, that stage of change are non-reversible. Ang pagbabago hindi maibabalik. Kapag naganap na ang isang pagbabago, mahirap nang ibalik ito sa dating estado. Halimbawa, ang pag-usbong ng internet ay nagdulot ng malalaking pagbabago sa paraan ng komunikasyon at impormasyon. Mahirap isipin na maibabalik ang mundo sa panahon bago ang internet. Number 6, that forces of change are inherent in the object. Ang pagbabago ay nagmula sa loob. Ang mga puwersa ng pagbabago ay nagmula sa loob ng isang lipunan o kultura. Halimbawa, ang pagnanais ng mga tao para sa pagbabago o para sa mas mahusay na pamumuhay ay nagtutulak sa pagunlad. Number 7, that the direction of change is from simple to complex, from homogeneity to heterogeneity, from undifferentiated to the different, inform the function. Ang mga lipunan at kultura ay nagiging mas komplikado sa paglipas ng panahon. Halimbawa, ang mga unang lipunan ay simple at nakasentro sa pangangailangan para sa pagkain at tirahan ngayon. Ang mga lipunan ay mas komplikado at may iba't ibang mga institusyon, organisasyon at teknolohiya. Number 8, that all societies pass through same stage of development. Ang teorya ng evolusyon ay nagpapahiwatig na ang lahat ng lipunan ay dumadaan sa parehong mayugto ng pag-unlad. Halimbawa, ang lahat ng mga bansa ay dumadaan sa mga yugto ng agrikultura at industriya at impormasyon.
linear theory. Ang teoryang ito ay tinatatag ito ang tuwid na linya, ayos o progresibong katangian ng pagbabago sa lipunan. Ayon sa teoryang ito, ang pagbabago ay palaging nagpapatuloy patungo sa isang nakataktang layunin ng unilinear na paraan. Walang lugar ng pag-uulit-ulit sa parehong ito ng teoryang ito. In short, yung unilinear daw ay hindi nagpapaulit-ulit. In fact, meron lang siyang straight line at hindi siya pwedeng bumalik dun sa baba. Ang mabilis ng pagbabago nito ay maaring mabilis o mabagal. Sa madaling salita, ang unilinear ay hypothesis ay nagsasaad na ang lahat ng aspeto ng lipunan ay patuloy na nagbabago sa isang tiyak na direksyon. Hindi kailanman naliligaw, hindi man kailan nauulit sa kanilang mga sarili. Ayun nga, yung unilinear theory, ito yung hindi na siya pwedeng umulit. At the same time, dapat isang lang siya, isang pattern lang siya. Lipunan daw ay dapat na dumadaan sa isang limitadong bilang ng pagkakasunod-sunod. At dapat daw ang lipunan ay kailangan talagang tumataas sa lipunan. It is titled Built Environment for the Unilar Evaluation, which states that every society endures the necessarily goes to the same infinite, instable, and development and guides rather than the culture of mankind taken as the wood as employed divided line of evaluation. Spencer's view can be quantization there is imperceptible insight that mankind had and processed from the small group to the two large and from simple to complex and info general themes from the Homer used to experience of the computation. Universal theory of evaluation. Similar idea were greeted elaborated by William Ogmore, who interests the role of innovation in social and change. On this basic, his give in birth to the former's concept of culture, Lord in which state that change in knowns immaterial material culture is an idea in social arrangement always learn behave change in material culture in technology in evaluation. So yung yung universal of the evaluation. So ito po yung mga halimbawa ang mga paggamit ng apoy ay isang pangunahing pagbabago ng kasaysayan ng mga tao ay hindi lahat ay kultura ay dumadaan sa parehong yugto ng pag-uunlad ng teknolohiya ng paggamit. Ngunit lahat ng kultura ay kinababahan sa pag-unlad ng ito ay iba't ibang paraan ang paggamit ng apoy ay nagdudulot ng pagbabago sa pagkain, pagluluto, pag-ilaw. Halimbawa, noon walang power. Meron lang noon ay paritan. Yung paritan po, ito po yung ginagamit noon. Nung wala pong power, ito yung paritan na ginagamit na nilalagyan na lang ng gas, tapos yung may garapon, tapos ilalagay po yung apoy, yung unang pong panahon yun. Ito po yung nagiging ilaw po sa tahanan ng mga tao. Nung wala pa pong power, yung parita lang po yung kanilang ginagamit. Dahil lumalawak na ang kaalaman ng mga tao sa teknolohiya, marami nang nagagawa ang mga tao dahil sa lumalawak na ang kaalaman, marami na po ang nagbabago. Yung noon po, halimbawa po, yung unang panahon po, ginagamit lang pag wala pong pospro, yung apoy lang, yung unang panahon, kinakakaskas lang po nila yun. Tapos, yun ay nagiging apoy na. Tapos, yung
Pagluluto din. Di ba po noon, dati walang stove. Di ba noon po, ang gamit lang nila ay yung apoy, yung tungko, yung mga bato, yun lang ginagamit nila. Tapos, dahil sa lumalawak na po yung yung mga ginagawa ng mga tao, ito po yung marami ng pagbabago, nagkaroon ng mga stove, pagluluto. Dati nilalaba yung mga damit. Ngayon, bibili ka lang ng machine para malaba lang po yung mga damit. Mayroon na rin po. Kaya yun po yung mga pagbabago na ngayon po ay nagaganap po ngayon sa kasalukuyan. Now let's talk about multilinear theory of evolution. So, based dito, ang multilinear theory of evolution daw ay mas nakafocus sa mga pagkakaiba at mas makatotohanan daw siya compare sa mga simple or linear ideas of evolution lang. And from the word multilinear, mas tumitingin daw siya sa mga iba't ibang pattern or way ng pag-unlad ng iba't ibang culture. At pinapakita rin dito na may maraming paraan ng pagbabago at hindi lang pumupunta sa same direction or hindi lang same yung outcome na nangyayari. Tapos, sabi dito, si Julian Stewart ay isa daw siya sa mga sumuporta sa theory na ito noong 1960 at in-explain niya yung specific development path of individual society kaysa tignan lang yung overall progress of all humanity. Then sa next slide, sabi dito ang multilinear theory ay kumikilala sa mga iilang social trends na common sa iba't ibang culture like yung smaller to larger, simpler to more complex, rural to urban, and yung low technology to high technology. For example, dito sa low technology to higher technology, yung technology natin dati, di ba, nag-umpisa tayo sa mga telegrama, tapos after nun sa cellphone, tapos after nun sa internet. Tapos, yung mga ito daw ay may papakita na maaaring mangyari sa mga iba't ibang paraan or way. At maaari din daw ito makadulot ng mga iba't ibang effects such as good and bad effects. Tapos, yung theory na ito daw ay ikinonect sa tinatawag na episodic approach, which means binibigyan nitong diin ang mga hindi inaasahang pangyayari sa ating lipunan or sa ating kapaligiran. Tapos sa kalaunan daw, sina Leslie White and Julian Stewart, tinawag itong neo-evolutionism.